Noong natutunan ko kung ano ang na-accomplish ni Apostol Santo Tomas, the Doubting Thomas, sa bansang India, nagulat ako at mas naniwala akong totoo ang simbahang Katoliko. Sabi nila, imbento lang daw ng mga taga-Roma ang simbahang Katoliko. Pero paano nangyari na ang mga Katoliko sa India ay may parehong paniniwala doon sa mga Katoliko sa Roma at sa iba pang bahagi ng mundo? Also, alam niyo ba kung ano ang ikinamatay ni Santo Tomas? According to tradition, kung according to scripture, si Saint James ay pinugutan ng ulo at according to tradition, si Saint Peter ay pinako sa krus ng pabaliktad, ano ang kinamatay ni Saint Thomas? Watch until the end of the video to find out. Kamusta? Ako po si Jay Aruga, host ng The Jay Aruga Show channel, where we talk about interesting stories and trivia about the Catholic faith. Sino ba si Saint Thomas? Kilala din siya sa tawag na Didymus. Didymus is Greek for twin. Bakit ginagamit ang Didymus kay Thomas? May kakambal ba siya? Hindi natin alam. Pero ang salitang Thomas kasi also means twin in Aramaic. At ito siguro ang dahilan kung bakit sa palaisipan na there are 10 soldiers. Thomas, die. Ilan ang natira? Ang sagot ay 8. Si Thomas ay of course isa sa 12 apostles na pinakilala sa pagkakaroon ng pagdududa sa resurrection ng Panginoon. Kaya siya tinawag na Doubting Thomas. Hanggat hindi daw niya nakikita ang butas ng mga pako sa kamay ng Panginoon at pagkasibat sa tagiliran ay hindi daw siya maniniwala. Hanggat hindi daw niya napapasok ang daliri niya dito, hindi daw siya maniniwala. Siyempre, alam na natin ang mga susunod na talata. Bumalik ang Panginoon na nandun na si Tomas. Napahiya si Tomas, pero sinabi ni Tomas ang tatatak sa puso't isipan nating lahat. My Lord and my God. John 20:28. Ito ang patunay nating mga Katoliko at mga Kristiyano na Diyos talaga si Kristo sa sinabi ni Tomas na Lord and my God. At hindi niya sinabi ito dahil na pa OMG lang siya. Oh my God! Blasphemous para sa mga Hudyo ang mag-OMG. Ngayon, saan pumunta si Thomas after ng Pentecost? Matapos mag-ascend ng Panginoong Hesukristo sa langit at matapos bumaba ang Espiritu Santo. According to ancient Christian traditions, hindi na natili sa Jerusalem si Saint Thomas. Pumunta siya sa silangan. Ano ang patunay natin na nagpunta sa silangan si Saint Thomas? May mga ancient writings from Origen, Eusebius of Caesarea, at sa India mismo, sa Malabar Coast, na ngayon ay kung tawagi Kerala. Magtataka ka kung paano nagtagpo ang sinabi ng mga tao sa West, gaya ni na Origen at Eusebius, at mga tao sa East, gaya ng mga Christians sa India. Wala pang internet noon. Ayon sa mga Saint Thomas Christians sa India, ganito sila kung tawagin. Ay direct effect daw sila ng mission ni Saint Thomas noong 52 AD. Very precise, may butal pang 2 years. Preserve nila ang liturgy na tinuro sa kanila ni Saint Thomas in Syriac. At doon nagmula ang tinatawag na Syro-Malabar Church na may sariling liturgy. Kahit si Pope Benedict XVI, he acknowledged that Thomas was in India sa kanyang sermon. And I quote, "Let us remember that an ancient tradition claims that Thomas first evangelized in Syria and Persia and then went on to Western India, from where Christianity also reached Southern India." End of quote. May libro na kung tawagin ay Acts of Thomas na although hindi part ng canon, hindi natin consider na divinely inspired, Christians in India give this cultural and historical importance dahil for them, it traces how the gospel reached India. Ayon sa alamat, pakipot pa daw nung una si Saint Thomas until nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesukristo at inutusan siyang ihatid ang gospel sa India. Ayon pa sa Acts of Thomas, ay binenta daw ang apostol to slavery kaya siya napunta sa Malabar Coast. And ayon pa sa legends, nag-perform daw ng miracles si Thomas like healing the sick, casting out demons at na-convert niya ang ilang mga hari to Christianity. Whether paniwalaan nyo yon o hindi, I'll leave that to you. Basta hindi tayo bound ng simbahang Katoliko na paniwalaan ito. Go. No doubt. Teka lang, pause muna tayo. If you love the Catholic Church at ang mga apostoles
at nais nyo pang makapanood ng ganitong mga videos from the J. Aruga Show channel, baka pwedeng pakisubscribe naman dyan. Pakilike na rin at pakipindot ng notification bell. Okay, magpatuloy na tayo. Just like most of the apostles, eventually, nakaprovoke ng kalaban ang ating santo. Around 72 AD, near the city of Mylapore, na ngayon ay tinatawag na Chennai, pinatay si Saint Thomas ng isang grupo ng mga sundalo. Tradition says na sinibat siya sa isang kuweba habang nagdadasal. Hanggang sa mamatay, tinuhog siya na parang barbecue. At ang lugar kung saan siya allegedly pinatay ay tinatawag na ngayon na Saint Thomas Mount. At may simbahang itinayo doon. May relic din daw ng apostol na matatagpuan sa simbahang ito. Matindi ang iniwang legacy ni Saint Thomas sa India na up until this day ay dala-dala nila. Second sa may pinakamaraming Catholics in Asia ang India with 20 million Catholics. Pangalawa lamang sa Pilipinas pagdating sa Asia. But beneath the surface ng kanilang vibrant Christian culture lies a silent crisis. May lumalalang persecution of Christians sa India na bihira mong mapapanood sa international news. Sa Odisha, noong 2008, for example, the worst anti-Christian riots in their country's history, nagwala ang mga radical Hindus and around 100 Christians were killed. Sinunog din ang mga village at maging ang mga simbahan. Pero hindi maipagkakaila that India is home to many saints. Pinakasikat ay si Saint Teresa of Calcutta. Nandyan din si Saint Gonzalo Garcia, ang unang homegrown saint nila, si Saint Devashahayam Pillai, na convert ng Hindu to Catholicism at unang layman nila na naging santo. And of course, dun sa nabanggit ko kanina, sa Odisha, may 35 martyrs na doon na on their way to canonization. Tunay na ang apoy na sinimulan ni Saint Thomas sa India para sa pananampalataya kay Kristo ay hindi maglalaho. July 3, ang feast day ni Saint Thomas, kaya Saint Thomas, pray for us. Alright, gaya na sinabi natin kanina, we talked about other saints sa channel na ito. Ang isang example ay si Saint Padre Pio. At kung gusto nyong malaman ang mga kagulat-gulat na himala ni Padre Pio, click nyo lang ang link right here.